Ayun, good morning, good morning, good morning, good day, good day, good day, mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay. Muli na naman tayong maghahatid ng isang nagbabaga, nakakapaso, mainit-init at umuusok na balita, mga kababayan. Ito, unahin muna natin to. Meron lang tayo nabasa sa likod ng tricycle eh. Rekta na tayo mga kababayan. Eto, breaking news ito mga kababayan. Sinasabi rito ay former journalist na si Dave Gomez. Sabi rito, has accepted his appointment as the new Secretary of the Presidential Communications Office. Ang source natin dyan, mga kababayan, ay BNC. Yung breaking news talaga ito, mga kababayan. Kaya yung kumakalat na tatanggalin si Ka Eden Santos ng Net25 sa PCO Malacanang Bet, mga kababayan, ay iba po yata ang nangyari. At iba naman na po itong inappointaran. Ilokado yun eh. Iba na po yung itinalaga, mga kababayan, na maging bagong sekretary ng Presidential Communications Office. Malalaman natin yan mamaya. Guro naman hindi naman po siguro sasablay ito kasi itong balitang ito, mga kababayan, ay nakuha natin sa Bilyonaryo News Channel, mga kababayan ha. Tingnan natin kung gaano katotoo itong balitang ito, mga kababayan. Pero eto at meron tayong ihahatid din tungkol dito sa kung sino ang napupusuhan at medyo sigurado na yata ito, mga kababayan, na mananalo bilang Senate President, mga kababayan. Siguro para hindi tayo magkamali ng sinasabi, pakinggan natin tong report na ito, mga kababayan ha. Pakinggan natin. Mainit pa rin ang tapatang Escudero Soto sa pagka-Senate President. May namumuno raw na supermajority pabor kay Escudero habang hindi naman sumusuko ang mga kaalyado ni Soto. Nasa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños. Hindi lang basta majority, kundi posible raw umabot sa supermajority ang sumusuporta kay Senate President Chis Escudero. Ayon kay Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada, napatunayan yan sa pinaikot na resolusyon bilang pagsuporta sa liderato ni Escudero. We have enough numbers, more than 13 I suppose. And I think Senate President Chis Escudero is already secured of having his next term as Senate President. Ganyan-ganyan din ang sinabi kamakailan ni Senators Joel Villanueva at Alan Peter Cayetano. Suportado rin nila si Escudero. Sagot naman dyan ni Senator Mig Zubiri na si Senator Tito Soto ang gustong maging Senate President. Wow. Congratulations. Pagka ganun, anything can still happen. Gusto sana namin protektahan ang integridad ng Senado. Maawa na kayo. Bugbog na bugbog ng Senado. Medyo stop ko muna ron, mga kababayan. Parang meron yatang mali rito sa sinasabi ni Senator Mig Zubiri. Parang niyang sinasabi na gusto sana naming protektahan ang integridad ng Senado, sabi niya. Para na niyang sinabi, mga kababayan, na sa term ni Senator Chis Escudero sa 19th Congress, parang hindi po protektado ang tawag dito, ang integridad ng Senado, mga kababayan. Para niyang sinabing ganun. Kasi dito sa salita niya, dito sa kanyang pahayag, mga kababayan, kaya gusto niyang maging Senate President si Senator Tito Soto para daw gusto nilang protektahan ang integridad ng Senado, mga kababayan.
Sa madaling sabi, mga kababayan, sa 19th Congress, para niyang sinasabi na hindi protektado ang integridad ng Senado, mga kababayan. Correct me if I'm wrong, parang ganito po kasi ang pagkakaintindi natin dito sa pahayag ni Senator Mig Zubiri, mga kababayan. Iyon ay aming pananaw lang, mga kababayan. Ewan ko po sa inyo at sa ating mga kababayan na nanonood po sa amin. Tuloy. Na kayo, bugbog ng Senado. Sa matang tao, bugbog ng Senado. So, never say die. Dagdag pa ni Zubiri, hindi siya satisfied sa kasalukuyang liderato ng Senado. Kahit nga raw sa pagbibigay ng chairmanship sa isang komite, hindi sila kinakausap. Chairmanship kasi na yun, parang binibigay sa mga not so qualified. Dahil nga, ampas lupa na kami. Dead hungry, patay gutom na kami. So, paglaban na namin yung integridad ng Senado. Meron pa siyang sinabi rito, mga kababayan, na yun daw mga magiging hawak ng mga komite sa Senado, mga kababayan, ay ibinibigay lang daw sa mga not so qualified. Para namang lang uusig at tawag dito, para namang nang liliit ng mga kasama niya sa Senado, si Senator Mig Zubiri, mga kababayan. Mantakin mong sabihin niya na ibinibigay daw po yung mga komite na yon sa mga not so qualified sa Senado, mga kababayan. Tuloy natin. Buwelta naman dyan ni Estrada, sino raw ba ang mga hindi kwalipikadong senador na tinutukoy ni Zubiri? Oh. Dapat raw niyang pangalanan yan. Hindi raw ba qualified si Senator Mark Villar na magiging chairman ng Committee on Public Works bilang dati siyang DPWH Secretary? Si Senator Erwin Tulfo na mamumuno sa Committee on Social Services bilang dati naman siyang DSWD Secretary. Si Senator Bam Aquino na magiging chairman ng Committee on Education. Si Senator Kiko Pangilinan na pamumunuan naman ng Committee on Agriculture. Si Senator Sherwin Gatchalian na hahawak ng Finance Committee at Senate Blue Ribbon Committee naman na posibleng ibigay kay Senator Rodante Marcoleta. Yun ang gusto ko marinig. Yung Blue Ribbon Committee na ibibigay kay Senator Rodante Marcoleta, mga kababayan. Ito nga po yung kanyang pinapangarap, mga kababayan, na sa kanya ibigay kay Senator Rodante Marcoleta yung Blue Ribbon Committee, mga kababayan. At mukhang magkakatotoo na po ito, mga kababayan. Okay, tuloy natin. Sagot pa ni Senator Jinggoy sa hirit ni Zubiri na hindi sila kinakausap para sa committee chairmanship. Hindi naman sila sumusuporta yata kay Senator Cheese sa ASP Cheese, so baka hindi sila kinakausap. Ayon naman kay Senator Zubiri, handa siyang maging bahagi muli ng minority bloc kung sakaling hindi manalo si Soto bilang leader ng Senado. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Yun, mga kababayan, eto. Isa lang ang aming masasabi rito, mga kababayan, bilang konklusyon. Parang totoo Bilang konklusyon natin sa pahayag na ito o sa news na ito, mga kababayan, malabo na po na maging Senate President pa si Tito Soto, mga kababayan. Opo, at mas marami po kasi, mga kababayan, ang sumusuporta po kay Senator Chis Escudero kaysa kay Senator Tito Soto, mga kababayan. Ang dahilan ay hindi natin malaman sapagkat ito po, mga kababayan, parang kumakalat nga po sa social media na masyado raw pong istrikto ito pong si Senator Tito Soto. Kaya ayaw po nila na siya ang maging Senate President, mga kababayan. Pero yun po ay nababasa lang natin sa social media. Wala naman po tayong sapat na ebidensya tungkol dyan. Yun lamang po yung kumakalat po sa social media, mga kababayan. Pero, mga kababayan, yun po, mga kababayan. Ang magandang balita po doon ay yung Blue Ribbon Committee na ibibigay po kay Senator Rodante Marcoleta, mga kababayan. Sabi nga ni Attorney Rowena Guanzon, mga kababayan, sa video, merong video yun meron pong salita yun panoorin natin to.
po ni Senator Dante Marcoleta ang Blue Ribbon, Na. lagot kayong lahat, mga kawakan kayo. Lagot kayong lahat. Yun mga kababayan, lagot kayo, sabi ni ano. Naku, lagot talaga, lagot kayo, mga kawatan kayo, sabi niya, pagka napunta kay Senator Dante Marcoleta, ang Blue Ribbon Committee, mga kababayan. Malalagot talaga sila. Ano po yan, talagang kung ano yung tama, yun talaga ipaglalaban yan. Kaya congratulations po kung sakali po palarin si Senator Dante Marcoleta sa Blue Ribbon Committee, mga kababayan. And then, congratulations po kay Senator Chis Escudero kung siya pong mamamalaging Senate President ng Senado, mga kababayan. Malabo na po itong pinapangarap po ni Senator Tito Soto na siya ang maging Senate President, mga kababayan. Mukhang nangangampanya yata ito para siya ang maging Senate President, pero sa kasawi ang palad, mas marami po ang sumusuporta po kay Senator Chis Escudero, mga kababayan. Beno, yun lamang po yung ating maipararating sa inyo, mga kababayan. Muli po ang inyong lingkod, Just Vlog, bumabati po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa lahat po ng ating mga kababayan dyan sa abroad, mga OFW, hindi nagsasawang nanonood at nagko-comment, nagsishare ng ating videos. Magandang tanghali, hapon, umaga, gabi. At anuman po ang inyong ginagawa ay lagi po kayong mag-iingat sa inyong mga paggawa.